Muli magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Deuteronomy chapter 7 po at ang akin pong isi-share ay dito po sa verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang bayang hinirang ni Yahweh. Pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ni Yahweh at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo, roon, Hetio, Gergeseo, Amreo, Cananeo, Pereseo, Hibita at Heboseo, mga bansang mas malakas at makapangyarihang kaysa inyo. At kapag sila ipinaubayan ni Yahweh sa inyo, lipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Last verse. Sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganoon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. Gabi po sa ating lahat at tayo muli ay mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 7 verse 5 to 7. Kaya nga gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, durugin ang mga imahin ng kanilang diyosang si Asherah at sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa sa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa ang mga pinakakunti sa lahat. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 7 verse 8 to 10. Kundi dahil sa iniibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad, ang sumpa ng kanyang isinumpa sa inyong mga magulang ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at itinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Egypto. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahan loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 saling ng lahi. At pinanghihigantihan sa kanilang muka ang mga napupuot sa Kanyang upang lipulin siya'y hindi magpapalipan doon sa napupuot sa Kanyang panghihigantihan sa Kanyang ring mukha. Amen. Ngayon babasahin ko po Deuteronomy chapter 7 verse 11 to 13. Iyon nagang iingatan ang utos at ang magpalatutunan at ang magkahatulan na aking inutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin at mangyari na sapakat iyong didinig ang magkahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kangandahang loob na kaniyang isinumpa sa iyong magulang at kaniyang ibibigin ka at pagpapalain ka at patadamihin ka. Kaniya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, ang karadagan ng iyong magbakahan
at ang magaguya ng iyong kawan sa lupa na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Deuteronomy Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 17. Ito po ang nakasulat. Pagpapalain niya kayo ng higit pa sa sinumang mga mamamayan sa mundo. Walang lalaki o babae sa inyo na magiging baog. Ganoon din sa inyong mga hayop. Protektahan kayo ng Panginoon sa lahat ng karamdaman. Hindi niya kayo padalhan ng nakapangingilabot na mga karamdaman na nakita ninyo sa Ehipto. Pero ipapadala niya ito sa lahat ng mga napupuot sa inyo. Dapat ninyong patayin ang lahat ng tao na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaawaan. At huwag kayong maglilingkod sa kanilang mga Diyos dahil magiging bitag ito para sa inyo. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, mas makapangyarihan pa ang bansang ito kaysa atin. Paano ba natin sila maitaboy? Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 7 verses 17 to 19. Huwag ninyo ikabahala kung paano ninyo matatalo ang mga mas makapangyarihang bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa buong Ehipto. Ang malalagim na salot na kanyang ipinadala at ang mga kababalaghang pinakita niya nang ilabas niya kayo roon. Ganon din ang gagawin niya sa taong iyan na kinatatakutan nyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy Kapitulo 7, versikulo 20 hanggang 22. Ito po ay kay Mark Olivera. Ito po ang nakasulat. At ngayon padadalan sila ng Panginoon na inyong Diyos na maputakti hanggang sa malipol kahit pa ang mga natitirang nagtatago. Huwag kayong matakot sa kanila dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, ang makapangyarihan kamangha-manghang Diyos. Unti-unting palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan ang mabansang iyon. Huwag ninyo silang paalisin agad dahil kung gawin ninyo, dadami ang mababangis na hayop. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Akin pong ibabasa si Ate Luz sa Deuteronomy chapter 7 verse 23-26. Verse 23 to 26. Ngunit tiyak na ipapasakop sila sa inyo ni Yahweh. Sila'y lilituhin niya sa matinding takot hanggang sa lubusang malipol. Ipabihag niya sa inyo ang kanilang mga hari. Ibabaon ninyo sila sa limot. Isa man sa kanilang walang makakatalo sa inyong hanggang sa malipol ninyo sila. Sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pagnanasaan ang mga pilak at gintong ginamit sa mga iyon sapagkat ito ang magiging patibong sa inyo dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam sapagkat iyon ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa, kaya dapat ito ring kasuklam-suklam. Amen.